Sa loob ng Philippine National Police Academy, hindi natatapos ang kanilang pag-aaral sa 4 na sulok ng classroom. Nagkakaroon din sila ng iba't ibang mga practical exercises. Doon sa loob ng academy, yung 4 na significant rights sa academy, first is reception rights. Kung sinabing reception rights, ito yung first stage na kailangan nilang pasan. Susubukan yung dedication, willingness nila, endurance, if they really wanted to pursue a cadetship training program for 4 years. Second naman is yung tinatawag natin incorporation rights. Yung incorporation rights, ito yung stage na makakasama nila yung cadet, ang mga upper class nila sa loob ng academy, sa loob ng barracks, sa lahat ng activity. Sa regimented way of living nila, kasama mo na ang upper class core. Pagdating naman ng recognition rights, after 8 months na restricted sila sa mga privileges nila bilang kadete, kakamayan na sila ng upper class nila, ito yung pinaka-importante, pwede na rin silang dalawin ng mga parents nila at loved ones kapag katapos nilang madaanan yung 8 months pressure as a plebe or plebe. Then, yung isa, yung graduation rights, of course, yung commencement exercises nila after they have done with all the curriculum requirement for the Bachelor of Science in Public Safety. Una, tinuturo dito ang paraan ng pagsalubong sa mga mahahalagang bisita o kung tawagin, arrival honors. Pangalawa, hinahasa sila sa tamang paggamit ng baril. Pangatlo, tamang paghawak ng mga kaso. Mula sa pagkuha ng mga detalye sa pinangyarihan ng krimen. Pang-apat, tamang paraan ng pag-aresto. Ganyan yun, pwede mo ito apakan dito. Tapos kanina, hawakan mo ito, ganyan. Pati yung ulo niya, ayun po ganyan mo. Para hindi makano. Hawakan mo isa dito, tapos ganyan mo. Ganyan mo, ha? Pwede naman ito, hindi naman makano ito eh. Actually, sisigaw pa nga ito sa sakit, oh. Oh, sakit? Oh, paano? Pang-lima, pagpaplano. In case na dito yung sasakyan. Dito sa highway, along highway. Ay, dito lang ang sasakyan. Dito lang ang sasakyan na. Pang-anim, tinuturuan din sila ng art of negotiation. Diba, meron akong ano dun ba? Meron akong kakilalang negosyante, Mar. Pwede ko yung mai-recommend na bilang... Pang-pito, basic rescue training at first aid survival. Pang-walo, civil disturbance management. Pang-siyam, at dahil ang ilan sa mga kadete dito ay mapupunta sa Bureau of Jail Management and Penology, nagkakaroon din sila ng mga training sa pagbabantay sa mga kulungan at tamang paghawak sa mga preso kung sakaling may gulo. Pang-sampu, para naman sa Bureau of Fire Protection, nagkakaroon sila ng mga eksena ng sunog upang mahasa ang kanilang pisikal ng pangangatawan at isipan sa iba't ibang sitwasyon na maaaring mangyari sa totoong responde. At higit sa lahat, bahagi ng kanilang curriculum ang kanilang scout training. Academy, yung summer training, isa sa mga importante, hindi na part ng curriculum. Pero in-include nila ngayon yun para lalo ma-enhance yung skills and efficiency ng ating mga graduates. Doon sa summer training, yung first year natin, syempre breaking period or cadet orientation program. Yung second year naman natin, they are taking up police intervention course, mga human rights seminars, naka-update sila sa mga bagong batas para sa pag-implement ng mga bagong batas na pinapatupad ng ating gobyerno. Yung sa third year naman, ang kanilang ginagawa is Scout Operation Unit Training o yung pang-operation natin sa
sa rural areas, sa mountainous ranges. And then sa graduating naman natin, ang kanilang tinitake up is close quarter battle para sa urban setting operations, mga high-profile criminals, saka mga pinaghanap na mataas na, and petty crimes of course within the populace. Dito, maahasa ng gusto ang tibay ng katawan ng isang kadete sa iba't ibang operasyon, maging ito man ay lupa, sa himpapawid o sa dagat. Susunod, paano nga ba nakakayanan ng isang kadete ang pagsubok sa loob ng akademya? Mamaya na yan sa aming pagbabalik. Hindi biro ang pinagdadaanan ng isang kadete sa loob ng akademya. Bukod sa mahigpit na disiplina, academics at physical test, malayo rin sila sa kanilang pamilya. Paano kaya nila nakakayanan ang lahat ng mga pagsubok na ito? Siya si jail cadet Marjorie Alcaraz Samson o mas kilala sa tawag na Jury ng kanyang mga kaibigan. 25 taong gulang mula sa Maharlika East, Tagaytay City. Bunso at nag-iisang babae sa 4 na magkakapatid si Marjorie. Lumaki siya sa isang simpleng pamumuhay kasama ang kanyang pamilya sa Tagaytay City. Parehong walang trabaho ang kanyang ina't ama, kaya naman ang panganay niyang kapatid ang siyang nagtatrabaho upang sila'y makapag-aral. Ang iba yung pagsisikap ng kanyang kapatid ang nagsilbing inspirasyon kay Marjorie para magtapos sa pag-aaral at maabot ang kanyang pangarap na maging isang jail inspector. Nasa ika-4 na taon sa kursong Bachelor of Science in Chemistry sa University of the Philippines, Los Baños. Naglingkod din siya bilang SK chairman sa kanilang barangay. Naging kagawad din siya, ngunit makaraan ang 4 na buwan, nagdesisyong bumitiw sa kanyang posisyon at huminto sa kursong kinuha para pumasok bilang isang kadete sa Philippine National Police Academy noong taong 2008 sa edad na 21. I was then 4th year college sa isang university. Then parang na-foresight ko yung sarili ko na kahit makagraduate ako dun sa prestigious na university yun, parang wala akong magiging trabaho. Kasi parang yung unemployment rating ng Philippines nun, increasing. So, nag-decide ako na maghanap ng isang school na may full scholarship, pwede makabil ng full scholarship. Then, through internet, nakapag-search ako ng PNPA, PMA. Nag-try ako mag-submit ng application form. Then, it was PNPA na kung saan nakapasa ako doon. Bagamat di sigurado sa buhay na kanyang papasukin sa akademya, buong tapang na hinarap ni Marjorie ang mga pagsubok. Baon lamang ang pananalig sa Diyos at pag-asang balang araw ay makakatulong din siya sa kanyang pamilya. Siguro yung mawalay ka sa parents mo. Kasi ako talaga, sobrang attached talaga ako sa family ko. Then, siguro yung ano ko lang, yung determination ko. And yung sila lang kasi yung naging inspiration ko kung bakit ko pinagpatuloy yung pagpasok dito sa PNPA. Sa unang taon pa lang sa akademya ay nagpamalas na siya ng galing at talino, hindi lamang sa loob ng silid-aralan, ngunit maging sa mga training na kanilang pinagdadaanan. Sa isip ko lang yun nangyari na gusto ko na sumuko. Pero kasi nung naiisip ko na yung family ko, then ginib up ko rin yung studies ko sa labas and yung pagiging barangay kagawad ko, yun naging motivation ko para
mag-pursue dito sa academy. Ipagpapatuloy ko yung programang isinagawa na ng ating kasalukuyang Chief BJMP na si Jail Director Rosendo M. Dian, which is the jail's first program. This is BJMP's medium-term development program na kung saan mas binigyang pansin ang pinaka-lowest na level ng organization, which is the jail units itself. In this program, it aims to enhance the jail management services, to improve the efficiency of workplace and effectiveness of personnel, to strengthen the security in jails, and to promote the development of inmates. Hindi naging hadlang sa kanya ang pagiging isang babae. Nagpatuloy ang kanyang pag-angat. Isa sa mga patunay nito ay ang pagiging delegate niya sa 113th Ayala Young Leaders Congress noong taong 2011. Naging editor-in-chief din siya ng isang magazine sa loob ng PNPA. At ngayon, sa kanilang pagtatapos, kinilala bilang isa sa pinakamagaling na estudyante sa loob ng akademya. Hindi ko rin ina-expect na mapunta ako dun sa position na yon. Then, masaya na parang fulfilling and nakakaiyak din. Kasi para sa akin ito yung regalo ko na to sa parents ko. Kasi second course ko na to. Then ngayon lang ako magtatapos sa college level ko. Sa mga underclassmen ko, huwag silang makakalimot na mag-pray palagi. Na kung saan, in everything they do, they should always ask for the divine intervention of our God Almighty. Second, yung family. Always seek for the guidance in every decision that you'll be making. Then third is have the vision with passion. You have the willingness to work hard and keep on trying. Narito naman ang mga rason ng iba pang mga kadete kung bakit nila piniling pumasok sa PNPA. Si FAR Cadet Marlene Rance, 24 na taong gulang, sinikap na matapos ang pag-aaral sa akademya para rin sa pamilya. Siya ang salutatorya ng 2012 Sinagtala class. Napilitan ako pumasok sa PNPA because I'm a graduate of political science, and after my graduation, my parents cannot afford to send me in the law school, kaya nag-isip ako ng ibang option na pwedeng magbigay ng scholarship sa akin, mapagpatuloy ko yung pag-aaral ko. At naisip ko na pag pumasok ako sa PNPA, mas matutulungan ko yung parents ko dahil hindi na nila ako susustentuhan in terms of money matters. At mapaprove ko rin sa sarili ko na kaya ko yung mga ginagawa ng mga taong nag-undergo ng training. Sila yung naging motivation ko para tapusin kung ano man yung nasimulan ko dito sa academy. Tubong Mountain Province naman si Police Cadet Rudy Peang ang kinikilala bilang ikatlong pinakamahusay na estudyante sa graduating class. Pumunta siya sa Maynila upang dito hanapin ang kanyang kapalaran. Pumasok sa PNPA at nagsikap upang matupad ang kanyang mga pangarap. Pumasok po ako sa PNPA kasi pangarap ko po talagang maging pulis. Para maabot ko yung pangarap ko na yun, either criminology student ako sa university sa labas o kaya pumasok dito sa PNPA. So naisip ko, mas magandang pumasok talaga sa PNPA kasi marami kang privilege na makukuha. Sabay, aside from the discipline at saka character na madidevelop mo dito, marami ka pang privileges. Katulad ng free yung pag-aaral mo dito, sabay may makukuha ka pang sweldo para sa pamilya mo. Pinaka-pangarap ko pong gawin sa PNP is to improve the image
of the organization. Kasi ang tingin ng tao sa pulis talaga, mayabang, prop, ganun. Siguro kung nasa posisyon ako, matutulungan ko yung kapwa ko pulis para baguhin yung masamang imahe. So sa paanong paraan ng pag-improve ng image? Sa pagbibigay ng tapat at epektibong serbisyo sa mamamayan po na deserve nila. Sina Jail Cadet Samson, Fire Cadet Rance at Police Cadet Peang ay tatlo lamang sa halos 221 miyembro ng Sinagtala Class of 2012 na magtatapos sa Marso 24. Ordinaryong mamamayan na ang naging hangad ay makatulong sa bayan. Ngayon, sila naman ang inspirasyon ng kapwa kadete sa loob ng PNPA. Para sa nagnanais maging bahagi ng Philippine National Police Academy, ito ang mensahe ng ating mga magigiting na kadete. Mensahe ko sa applicants ng PNPA, inikayat ko kayo na makiisa at maging parte ng vision and mission ng PNPA dahil dito nag-aabang ang magandang kinabukasan. And huwag matakot mag-try kung ano yung dreams mo sa buhay. Hinihikayat ko yung mga kabataan na pumasok sa PNPA dahil may naghihintay na magandang kinabukasan dito. Maraming mga bagay ang matututunan nyo dito sa loob ng academy na hindi nyo pwedeng matutunan sa labas. Sa mga underclassmen ko, kung ano man yung narating namin ngayon as your direct upperclassmen sa 2013 at sa mga lower class, alam kong kaya nyo rin abutin tong narating namin. Basta wag nyo lang kalimutan laging lumapit kay God. Ini-encourage ko po lahat ng mga qualified na youth all over the Philippines na mag-apply sa PNPA ho. Patunayan po natin na talagang ang kabataan ang pag-asa ng bayan. At ito po ang paraan para mapaglingkuran natin ang ating bayan. Pwede po kayong mag-download sa internet sa www.pnpa.edu.ph para sa mga impormasyon na kailangan nyo sa pag-a-apply. Hindi nga ganoon kadali ang pinagdaanan ng bawat kabataang pumapasok sa loob ng PNPA. Ngunit ang bawat isa sa kanila, pamilya at pananampalataya, ang sandata upang malampasan ang hirap na kanilang dinaranas. Sapagkat sa bandang huli, walang katumbas ang ligaya nila sa tulong na maiaabot sa bayang sinilangan. Natunghayan po ninyo ang buhay ng isang kadete sa loob ng PNPA. Dito, hindi lang sa intelektual, pisikal at espiritual na aspeto sila sinasanay. Dinedevelop ang bawat kadete na maging isang marangal na opisyal na may pagmamahal sa bansa. At sa kanilang paglabas sa akademya, higit sa isang trabaho ang kanilang pagtanggap sa kanilang sinumpaang tungkulin. Higit sa lahat, ito isang tungkulin para sa bayan. At sa ngalan ng ating PNP Chief, Director General Nicanor Bartolome at ng 140,000 strong uniform personnel, ako po si Police Chief Superintendent Agrimero Cruz Jr. na nagsasabing, pulis ako, pulis nyo po, matapat, marangal at may serbisyong pagkukusa.